Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi na naman po ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Linggo, July 13, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita po ay hango sa sulat ni San Lucas, chapter 10, verse 25 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nabasa po natin dito ay tungkol sa compassion o kaya habag. Kung mapapansin natin, nagkwento si Jesus dahil sa tanong ng eskriba sa kanya. Ano nga ba ang eskriba sa panahon ni Jesus? Sa English po, ang ginagamit nila sa English ay lawyer. Pero hindi ito yung lawyer na alam natin na abogado sa panahon natin. Ang eskriba po or scribes or lawyer, yan po yung mga expert or mga dalubhasa sa kautusan or Jewish law. Yan po yung mga
utos ng ng Diyos na ipinasa ni Moses sa kanila, na ipinasa ng Diyos kay Moses. So ito po yung mga dalubhasa sa mga batas, kautusan, at sila yung marunong magbigay ng interpretasyon kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya dito ang sinabi niya, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Yan po ay galing din sa lumang tipan, yung dalawang utos na yan na sinasabi rin ni Jesus. Love God above all things and love your neighbor as yourself. Kaya dito siguro ayaw mapahiya ng eskriba na siya ay dalubhasa pero nagtatanong pa rin siya kay Jesus. Ngayon, tinanong naman niya kung sino nga ba yung kapwa niya, yung neighbor niya. Kasi yung pangalawang utos na sinasabi is, love your neighbor as yourself. So, sino po ang neighbor o yung kapwa nito? Imbis na sagutin ng Panginoon ang eskriba ng diretso, sinabi niya sa pamamagitan ng kwento tungkol doon sa isang tao na binugbog at ninakawan ng kung ano man ang meron siya, damit, mga siguro pera. At tama nga, merong dumaan na tatlo. Ang tatlong dumaan dito ay ang saserdote o kaya yung priest. Ang isa naman ay Levita or Levites sa English. Ito pong dalawang itong saserdote o priest tsaka Levites, ito po yung mga relihiyosong mga leader noon na sila yung may responsibilidad sa mga gawain sa templo, sa mga ritual na ginagawa sa templo. Kaya ito namang Samaritano, ito yung pinaka mahirap na Jew noong unang panahon. So yun lang po yung medyo maikling explanation kung sino po sila. Ngayon, bakit kaya hindi tinulungan ng saserdote tsaka Levita ang taong binugbog at pinagnakawan? Ang kasi ang pwedeng maging explanation niyan ay dahil sa batas nila na hindi sila makakapagsilbi or makakagawa ng kanilang responsibilidad sa templo, sa ritual kapag nakahawak sila ng madumi. At yung tao na yun na binugbog ay ibinibilang nila sa taong madumi. So, ibig sabihin yung ritual impurity, yun yung una. Yung pangalawa na explanation tungkol doon ay natatakot sila na baka nandun pa yung mga tulisan na nambugbog o nagnakaw doon sa tao. Tsaka yung pangatlong explanation bakit hindi nila tinulungan ay dahil sa oras tsaka yung baka nagmamadali sila, may pupuntahan sila at ayaw nilang maabala sa kanilang gagawin. So ito namang Samaritano, dahil sa kanyang habag o awa, compassion sa tao na yon, siya yung tumulong at nilagyan niya ng langis at alak yung kanyang sugat para maampat at dinala niya ito doon sa bahay panuluyan, kaya inn
Tapos, nagbayad siya ng 2 denaryo. Ang denaryo po na dalawa ay parang dalawang araw na sahod. Tapos, sabi niya, kapag kulang pa yon, babalik siya para bayaran kung ano man. Kaya nung nabasa ko rin itong passage na ito sa Bible, ang tinatanong ko kung sino ba yung kapwa natin? Sino ba yung neighbor natin? Doon ako nalilito kung sino yung kapwa natin. Yung bang binugbog o yung Samaritano. Dito naliwanagan ako sa binasa natin ngayon. Ang kapwa natin ay ang Samaritano. Para sa akin, yun yung kapwa natin. Kasi siya ang nagtumulong doon sa taong binugbog o ninakawan. Yan po yung kapwa natin. Yan yung neighbor natin. At dahil yun yung neighbor natin, yun yung Samaritano. Bilang Samaritano, mayroon ding panawagan sa atin yung Panginoon na maging mahabagin tayo katulad ng Samaritano na handang tumulong sa kapwa na nangangailangan tulad nung taong binugbog at ninakawan, yung mga walang kakayahang tulungan ang kanilang sarili. Yun yung panawagan sa atin ng Panginoon na tumulong. Sa ating panahon ngayon, siguro medyo madaling sabihin pero medyo mahirap gawin. Kasi ang kadalasan sa realidad, pag may nakikita tayong na aksidente, ang kadalasang una nating naiisip ay kunin yung cellphone, i-video, tapos i-post sa Facebook, tapos para mag-trending o kaya para maging popular yung post natin. Yung pangunahing dapat gawin, yung paging mahabagin at maging compassionate, parang nagiging secondary na lang yun. Kaya yun yung pagsubok sa atin o challenge sa atin, sa akin, sa bawat lahat na maging mahabagin tayo. Siguro dahil na rin sa impluwensya sa ating kapaligiran, kaya nawawala yung ganong pagkahabag, yung pusong mahabagin, kasi dahil sa impluwensya ng ating environment sa panahon ngayon. Kaya magandang humingi tayo ng tulong sa Panginoon, sa sarili natin, na nabigyan niya tayo ng pusong mahabagin sa mga taong nangangailangan at isipin ang kapakanan ng ibang tao, hindi lamang ang ating sarili. Yan po ay ang panawagan hindi lamang sa ating lahat, sa akin ding sarili. Lahat po tayo ay tinatawag ng Panginoon na maging mahabagin katulad ng mabuting Samaritano. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen.